We'll be talking about a different kind of love. Diba? A different kind of love sa Panginoon. Actually, this was preached nung pero exhortation lang, maigsi lang. And sabi ko, Lord, gusto ko po itong ma-share ng buo sa church. Being loud from brokenness. Tiningnan ko po yung dictionary about loud. Dalawa po yung meaning niya parang negative at saka positive na kahulugan. Yung una po ay negative kasi yung loud is parang mayabang. 'Di ba? Parang annoying. Kasi talagang hindi mo siya mapapansin. It's either maingay siya, makwento siya, parang siya lagi yung leader sa bawat grupo. Yun yung medyo negative side na loud, no? Parang mayabang yung dating niya. Pero yung positive side naman is, yung being loud is clearly received or percept. 'Di ba? Perception, clear perception of things. So ibig sabihin ng positive side ng being loud is klarong-klaro sa buhay niya. 'Di ba? Klarong-klaro kung ano yung dapat mong makuha sa kanya. Ibig sabihin meron siyang buhay na patotoo sa buhay niya. Kaya nangungusap at parang naiimpluwensyahan ka sa kanya kasi kitang-kita mo yung ningning ng kanyang buhay. At ang ating pong story ngayong umaga is about the anointing of the sinful woman to Jesus, for Jesus. Ito po yung sa Mark 14 po tayo, no? 3-5. Magbabasa po tayo sa Tagalog. Tagalog po yung nilagay ko dito sa Sorry po, para mas klaro yung Tagalog version. Andyan po ba yung Tagalog? Meron, ayan. Okay. Sige, basahin po muna natin. Sige, meron na dito. Okay, at the count of 3, let's read. Nasa Betania noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlan. Ayan. Ang kanyang makakaya. Amen. Tingnan po natin yung story. Ito pong story, tiningnan ko po siya sa 4 na Gospels, no? Matthew, Mark, Luke, and John. So, mas maganda po, siguro mas magaling talagang storyteller si Mark, no? Kasi siya talagang parang close-up dun sa story. Kasi si Mark parang usisero to Yan. Gusto niya lagi siyang present kapag may mga activity si Jesus. Siya lagi yung sunod na sunod. Kaya parang mas klaro no dun sa 4. Pero si John naman, mitikuloso. Pagdating sa pagsusulat, chronological siya. Talagang lahat ng detalye nilalagay niya sa John chapter 12, 1-8. Yun yung reference no, sa John chapter 12. At sa John, wala ka dito sa Mark, sa John nakita ko, na ito palang binabanggit na babae na makasalanan na nag-anoint kay Jesus, ito pala ay si Mary na kapatid ni Martha, na kapatid ni Lazarus. Si Lazarus yung binuhay mula sa mga patay ni Jesus. After 4 days na siya ay inilibing na,
ay binuhay siya ni Jesus. Tapos naging friends ni Jesus, itong magkakapatid na to. Parang favorite ni Jesus sa Betania sa Bethany. So sa lugar na kung saan nakatira ang magkakapatid. At dito, sabi ko, bakit sinful woman? Diba? Bakit sinful woman? Mga friends naman na sila ni Jesus. So ibig sabihin, nakita natin na si Jesus, hindi siya namimili ng kaibigan. Diba? Ang habol niya sa tao is kung ano yung pwede niya ma-impart sa tao, kung ano yung pwede niya maitulong sa tao, kahit sino nagiging friends ni Jesus. At dito yung magkakapatid, naging friends niya. Sabi ko, bakit kaya makasala ng babae? Kasi nga, si Mary po, according sa ay parang prostitute. Ang kanya pong profession ay prostitute, professional prostitute. Parang ganun po, no? Pero siguro, nung follower na ni Jesus, unti-unti, nagdesisyon na siya na humiwalay dun sa dati niyang buhay. Kaya ito po yung eksena na kung saan nagdesisyon siya na gumawa ng isang bagay to declare na talagang kay Jesus Christ na nga siya. Amen? So ito po yun, si Mary. Tapos ito na po yung eksena. Merong paghahanda or merong party. Sa bahay, gagawin yung party na yon sa bahay ni Simon the leper. Sabi sa binasa natin, Simon na may ketong. Actually, this time, wala na po siyang ketong. Pinagaling na po siya ni Jesus Christ. Pinagaling na po siya dito. Parang nagiging title lang kasi sa dami ng Simon, so in-specify kung sinong Simon yung binabanggit dito sa ating nabasa. So pinagaling na po siya ni Jesus. At ewan ko lang kung dahil sa pagpapagaling ni Jesus, nagpa-party siya. So may party po dun sa bahay ni Simon. And si Simon po ay invited guest po niya si Lazarus. Dahil kapatid po ni Lazarus, si Martha po ay talagang dakilang abala. At napakasipag pagdating sa gawaing bahay at kusina. Nagulat sila kasi di ka naman kasama dito sa VIP, no? Pero pag will ni Lord, walang talagang makakahadlang, no? Kasi wala silang nagawa, Para silang na-estatwa doon, no? Nagawa ni Mary yung gusto niyang gawin. Dumedire-diretso siya kay Jesus. At anong sinabi niya? Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Okay, I want to describe to you yung pabango na to. Meron tayong mga pabango na siya, di ba? Spray o kaya roll-on. Wala tayong pabango na wala siyang takip sa bibig niya. Right? Why? Kasi sisingaw yung amoy. Mawawala yung amoy kapag malaki yung opening nung pabango. Kaya ang ginagawa nila, sinisil nila to, spray na lang, tapos may bakal na, may metal na itatakip doon sa bibig niya para hindi sisingaw si pabango. So ganito din ito. Yung pabango niya, may alabaster box pa yun. Nakadikit yun yung alabaster box. Tapos maliit lang yung opening para hindi sumingaw si pabango. Ngayon, ang ginawa niya, binasag niya yung opening ng pabango. Tapos usually daw ito ay in the form of oil. Ikatulad natin ngayon, parang nilalagyan na ng alcohol. Di ba? Yung liquid na siya. Ito ay oil. At sabi nga, ginamit sa ulo ni Jesus to anoint his head. To anoint his head. Mamaya, sabihin ko yung meaning ng anointing sa ulo niya. Pero binasag niya yon. Why? Nababagalan siya sa patak ng pabango niya. Hindi natin pwedeng ibuhos. Ang pagdaloy ay patak lang. You cannot pour out something that out of droplets lang. Amen? So, sabi niya, hindi pwedeng patak-patak lang ang ibibigay ko kay Jesus. Dapat buhos-buhos. Kaya niluwagan niya yung opening ng pabango para iganon niya. Ibuhos niya. Hindi yung, hindi ganon. Hindi patak-patak. Kundi ibuhos niya talaga mula sa ulo ni Jesus. Hindi talaga paayon. Amen? Kasi usually ang alam natin, paaagad Hindi. Binuhusan ni Mary si Jesus dito. Hindi niya akalain that she will be used by the Holy Spirit
for something significant sa buhay ni Jesus. And that is the burial and resurrection of Jesus Christ. Nagkaroon ng katotohanan sa salita ng Lord sa puso ni Mary na nagkaroon siya ng gesture na inanoint niya si Jesus kasi mamamatay si Jesus. And after 3 days, mabubuhay na muli si Jesus Christ. At inumpisaan na ni Mary pabanguhin si Jesus Christ on the day of His burial. Amen? Hindi alam ni Mary yun. Pero naniniwala siya. Why? Because of Lazarus. May karanasan siya. Amen? Yung kuya niya namatay pero binuhay ni Lord. Si Jesus pa ba? Hindi mangyari yun sa kanya. Sa kuya ko nga nangyari. Diba? So meron siyang belief inside her heart na si Jesus will resurrect. Jesus, mabubuhay na muli. May naririnig siya mamamatay si Jesus. So naniniwala din siya, okay, kung mamatay si Jesus, siguro parang kay kuya din, mabubuhay din uli. Ganun kasimple yung pananampalataya niya, no? Very pure yung faith niya. Kaya yung Holy Spirit, nilagyan siya ng ganon na instruction. Kaya yung pabango niya, hindi lamang nagsimula na ibuhos niya sa paa ni Jesus. Actually, nung binuhusan niya sa ulo, dahil sa kanyang brokenness, basag na puso na, I am not worthy, Lord, but I need to do this to honor you. This is the least that I could do to honor you, Lord. Kaya sa panginginig niya, dahil broken na broken siya, and she doesn't want to waste that opportunity with Jesus, pagbuhos niyang ganon, pagkatapos niyang buhusan dito si Jesus, bumagsak siya dahil nanginginig siya in front of the presence of Jesus Christ. Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Tapos yung paa ni Jesus Christ, natuluan ng luha. Yung luha niya, pinunas niya, nilinis niya yung paa ni Jesus out of her tears. Galing pa rin sa kanya. Amen? Something that she could offer to God is her tears, her precious tears. You know what? Our tears in front of God, so precious to God. Kasi yun yung time na nagiging totoo ka sa harapan ng Panginoon. And this woman became very sincere. As umiyak siya, and then yung natira niyang pabango. Kasi syempre, hindi naman lahat binuhos niya dun sa ulo ni Jesus, no? Yung natitira niyang pabango, hinaplos-haplos niya rin dun sa paa. Parang sinasabi niya, Lord, maalat yung luha ko. Amen. Baka lumagkit yung paa mo, ipa-perfume din kita. Diba? Para nalinis na ng luha ko, ay na-coat pa o nabalutan pa ng bango, ng pabango na inalay ko sa iyo. Amen? So ito yung picture. Tapos yun daw pabango, kung ating pag-aaralan, yung history niya, ay ano daw siya. Ang isang denaryo daw, yun ay sweldo sa isang araw. Diba? Sa isang araw. So, kumbaga parang isang taon na, no? Parang isang taon na sweldo. Pero nung kinonvert, 2003, na currency ng dollars, 55 pesos sa atin, sa pesos. So, 10,000 times 55 sa atin. Sa atin, ang halaga ng pabango is 550,000. Kasi maliit yung value ng peso. Mas malaki yung value ng dinar ng Israel. Parang 3 pesos something lang. Or 7 pesos yata, pataas. Kung sa atin, mako-convert sa atin. Ganon. So, ibig sabihin, sa dollars, ano sila? So, ibig sabihin, kung 1 year salary ang katumbas nito, antindi, di ba? Antindi. Yung pa naman ng pinaka-nakakapikon na pinag-uusapan sa simbahan, yung pagbibigay. Amen? Meron ako nakitang 3 loud, di ba? Maingay or klaro na pwede nating makita sa ating pag-aaral. Una is loud offering. Klaro naman, di ba? Na napakamahal ng kanyang offering. She gave her best offering to God. She didn't just pick up something, select something, and then gave it to the Lord. Di ba? Ano kaya pwede kong ibigay dito? Hindi po ganun. Kundi may plano siya, may pinaghandaan siya, at yung plano niya, dinesregard niya para sa sarili niya, bibigay niya kay Lord. Alam niyo ba, you cannot give your best offering to God if you haven't given your all to God. We cannot give our best offering if we didn't surrender our total life to Jesus.
Kaya marami pong nagsiserve sa Lord ang hindi na po nagpapatuloy mag-serve sa Lord. Kasi ang paglilingkod nila sa Panginoon, akala po nila ay nanggagaling sa kanila. Nakapagpagod na sila, tigil na sila. Nakapag nasaktan na sila, tigil na sila. Nakapag nainis sila sa isa't isa, babay na. Our relationship with Jesus Christ is our relationship with Jesus Christ. Kaya kung ano man po yung ginagawa nating pag-aasikaso sa relasyon natin kay Jesus, yun din po yung makikita ng tao sa paligid natin. We cannot fake. Hindi po natin ma-fake yun. Amen? Kaya yung inaasikaso po natin talaga is our relationship with Jesus Christ. Otherwise, kung aasikasuhin natin more, yung relationship natin sa tao more than our relationship with Jesus Christ, nagiging plastic po tayo. Amen? Nagiging plastic po tayo kasi gusto mo maging maganda ka sa harapan ng tao. Pero yung relationship mo sa Lord, di mo naman inaasikaso. Amen dito, no? Todo na to. Patayan na to. Wala na akong future. Wala na akong savings. This is my opportunity to give something to God, to Jesus Christ. Amen. This is something. So, una, loud offering. Klarong-klaro ba na para parangalan si Jesus? O malabo na parangalan si Jesus? Kasi, ang alam mo, kumukuha ka mula sa kayamanan mo. Mula sa kung ano yung meron ka. Amen. Hindi po ito prosperity gospel. This woman gave this costly perfume. Why? Because she decided to give herself to Jesus. Kaya no big deal kung gaano kamahal na offering, gaano kamahal na tithes, gaano kamahal na love gift, or anything, pagtulong sa iba, magpapakawala ka ng pera. If it is to honor the Lord, no big deal. But it is not because the pastor said. Not coming from the leaders, but it's coming from your relationship with Jesus Christ. Because this woman is a clear example na wala nag-influence sa kanya. She decided on her own. Tingnan mo yung katabi mo. 'Di ba? Yang mukhang yan. Ang ganda, 'di ba? Ang gwapo. Pero yan ang muka. Yan ang buhay na binuong mga desisyon. You are what you decide in your life. 'Di ba? Walang makakasisi sa'yo. Si sabi ng nanay ko ganito. Si sabi ng asawa ko, ganito. Dinesisyonan mo rin. Kaya wala kang dapat sisihin. Amen? So this is a loud offering. Pangalawa, may loud ako nakita dito, loud irritations. So una, loud offering of the sinful woman. Pangalawa, loud irritations of some disciples. So habang nag-ano siya ng kanyang activity ng honoring the Lord. Anong sabi ng mga disciples doon? Disciples, hindi basta-basta sino lang. Mga disciple to ni Jesus Christ. Mga natuturuan na to. May kilala na nila si Jesus. Pero anong sabi nila? Ano ba yan? Ang mahal-mahal niyan. Sayang naman. Inano lang sa paa, tinapon lang sa paa. Sayang. Diba makakapag-abroad na ako niyan? Makakapag-down na ako sa bahay, sa sasakyan. Tapos, tinapon lang sa paa. Diba? Bakit sila nairita? Hindi nila nakita yung ino-honor ng babae. Ang nakita nila, yung ginagamit pang honor. Diba? They never mind. They never thought, this is Jesus. So, na-expose sila. Ano yung exposure? That is their relationship with Jesus Christ. Ganon kababaw ang relationship. Nainggitan pa yung pag-honor kay Jesus. Pinanghinayangan pa yung pag-honor kay Jesus. Imagine, si Simon, kagagaling lang pinagaling ni Jesus sa ketong. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng may ketong nung panahon ng Israel? They're being outcast. Malayo, may metro yan. Hindi pwedeng lumapit kahit kanino yan. Tapos yung damit nila na napapatakan ng sugat mula dun sa kanilang mga balat, sa kanilang mga sasakit nila, lahat ng mga damit na yun, nililibing yun. Kunyari, hindi nalalaban yun. Ililibing yun, ibabaon yun sa lupa. That's how kadiri is my ketong. Diba? Nung nagkasakit si Paz, medyo humihina na yung immune system ni Paz. Nagpunta kami ng PGH para sa mata niya. Meron pala siguro, may sakit dun sa PGH. Siguro nalanghap ni Pastor. Umano dito sa likod niya. Nagulat kami. Parang bulutong po siya. I-term po doon, nakalimutan ko lang sinabi ng doktora. Nung natapos na po yung sugat ni Paz, magaling na, puti po yung kulay. Sabi ko, grabe pala pa, ang lalim pala nung sugat mo. Ang lalim pala nung epekto nung nangyari sa'yo.
Di ba yun? Hindi ketong yun. So how much more pag ketong, mas malalim siguro yung effect sa laman ng tao. Biniyayaan ng Diyos. Imagine ganun, rejected ka, tapos pinagaling ka ni Lord. Pero grateful ba siya? In-honor ba niya si Lord? Yung pag-honor siguro niya, party, pero damay iba eh. Tapos, grabe, husga agad siya, samantalang siya. Nakakahiya yung sakit niya, pero pinagaling siya ni Lord. Binigyan siya ng panahon ng Panginoon. Pero, buyan. Tapos doon daw sa mga disciples, sa ibang mga Gospels, kay John, kay Matthew yata, Luke, binanggit si Judas. Si Simon, maraming disciples talagang, yung iba, tumataas lang yung kilay. Parang yung tumaas yung kilay ni Michelle D. Nakita niyo ba yung tumaas yung kilay ni Michelle D? Trending kasi ganyan yung Miss Universe. Tiningnan ko, galing magtaas ng kilay ni Michelle D. Ba? Hindi alata, kangiti Ang galing Yung mga ibang disciples doon, tumaas ng kilay noon, walang sinabi yon. 'Di ba? Si Simon at saka yung si Judas. Si Judas, nag-iba na yung isip niya. Kasi nga, dakilang magnanakaw na Banal na magnanakaw daw. Kasi nga, disciple ni Jesus, pero nagnanakaw Ginagastos yung offering Para sa sarili niya. So, anong nangyari? Pwede na yung itulong sa mahihirap. Loud irritations of the disciples. Minsan ganun tayo, no? Minsan nandali nating mag-judge. Ang uwi naman. Pwede namang 30 minutes lang sa church. Bakit ganyan? 6 hours na sa simbahan pa. Ang OA. Ito ba yan? Nagsisell group. Busy kami, no? Wala kaming time. Naiirita tayo when something is being required that is so costly from us, we get irritated. At sinasabihan pa natin yung ibang OA when they serve the Lord. This is about you and Jesus. This is not about kung ano yung nakikita ng taong ginagawa mo. This is about you and the Lord. So walang sisisihin. Because kita ka ni Lord. Kilala ka ng Lord. Grabe, no? Maraming mga magulang, iniisip nila, kakompetensya nila, ang simbahan sa anak nila. Pagka nagsaserve yung mga anak nila, inspired na inspired, hindi nila sinusuportahan ibang magulang. Nihigpitan pa nila. Pero kapag yung anak, nagwalwal, naglihim, nakipagjowa, wala naman silang nagawa. Pero sa church, binabawalan. Diba? Sabi nga, bato-bato mula sa langit, tamaan, magbago. Kasi ang salita ng Diyos talagang nananamayan Tamaan ka talaga dyan. Kasi inaayos tayo ng Lord. Kasama ako doon, inaayos tayo ng Panginoon. Araw-araw kasi to Araw-araw na labanan to. Hindi naman to yung ginawa mong kabutihan ngayon, good for 1 year. After 1 year, tsaka may expire. No! It's an everyday battle. Kaya nga everyday, Lord, pakita mo sa akin yung mali ko. Ano yung nasabi ko? Sometimes we get hurt so easily by what people say. Kumusta ka? Ano yung nasabi mo sa tao? Hindi mo ba naisip, meron ka ring nasabi na nagdamdam din yung iba sa'yo, pero hindi na nila inintindi. Pinalagpas na nila. Pati ikaw, hindi mo mapalagpas. Diba? Because it's an everyday battle of our relationship with Jesus Christ. It's not lang yung naririnig ng tao sa atin or sinasabi ng tao sa atin. Kapag nag-iisa ka na sa prayer time mo, yun na yun. Amen? So wag tayong naiirita. Kanya-kanyang paglilingkod, kanya-kanyang pagpaparangal sa Diyos ang ating galingan. Kasi darating ang isang araw, kukunin tayo ng Panginoon. Ano sabi? Anong nagawa? Pag okay, welcome, my good and faithful servant. Pero kapag hindi, sabi, go away, wicked people. Kahit disciple na, nagiging wicked pa rin kasi tigas ng ulo. Amen? Lord, tulungan nyo kami, Panginoon. Na sana malakas yung conviction namin, yung mabilis tayong makonsensya. Minsan, tagal natin bago makonsensya. Kung hindi pa tayo igugupo sa anumang karamdaman, hindi pa natin makikita kung ano nangyayari sa atin. I'm not telling na lahat ng mga karamdaman galing sa mali natin. May mga karamdaman na niloob ng Panginoon para tayo ay lalong turuan sa buhay, maging banal. So dito, pinanghinayangan. Sana everything that you give to God must be a way of your honoring sa Panginoon. Hindi something that you give away kasi it will hurt you. Amen? Sayang. Nabawasan. Alam mo sa ginawa ng sabi ni Jesus, sinaway niya, di ba? Sabi ito na, dapat yan, benta na lang yan. Sayang, pwede yan offering. Pampatayo ng simbahan, di ba? Tayo-tayo yung second floor, ano ba yan? Dapat doon na lang, kaysa dyan pa sa paa. Di ba? Parang ganun yung mga sinasabi Sabi ni Jesus,
Tigilan nyo nga siya. Pabayaan nyo siya. Tama yung ginagawa niya. Pinya yung mga mahihirap, andyan yan. Pwede nyo yan tulungan anytime. Pero ako nandito ako. Yung ginawa niya sa akin, hindi mawawala sa kanya. Hindi siya makakalimutan. Maikukwento ito hanggang sa mga susunod na henerasyon. At hanggang ngayon, di ba? Ngayon, pinagkukwentuhan natin yung example ng sinful woman. Grabe. So yung pangatlong loud na nakita ko dito, loud commendation of Jesus for the sinful Mary. Sabi niya, ibang klase tong babaeng to. Magmamarka to sa history. History maker tong babaeng to. Grabe. Nirekomenda niya. Pinuri niya in front of the disciples. Imagine yung mga nangihinayang na yon. Ba napahiya sila? Pero itong babae, wala siyang iniisip na gano'n na mamahiya ng tao. Ang iniisip niya, something that she could give to Jesus Christ. Something that she could offer. Anong katumbas nun sa ginawa ni Jesus? Because Jesus was broken. So kahit na anong pinagdadaanan mong masakit, that would be a clear testimony for others. Huwag ka lang bibigay. Lumapit ka lang kay Jesus Christ. Amen? Lumapit ka lang kay Jesus Christ. Una, loud. Ano yung loud? Offering. Si Jesus, example natin si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Anong klaseng offering ang binigay ni Jesus? Para sa buong mundo. His life. He died on the cross. He gave His precious life to the Father. He allowed the Father. He allowed to do the will of the Father. Dahil same sila ng Father na mahal ang tao. Mahal tayo ng Lord. Amen? So, He gave His life for us. Pangalawa, loud irritation of the disciples. Yung panahon ni Jesus, maraming humahamak sa Kanya. Even His biological brothers. Sinasabihan siya, ano ba yan? Di na kayo makakain. Puro na kayo tao, puro na kayo ministry. Di na kayo makakain. Lilipasan na kayo ng gutom sa kakaminister nyo. Ba yung mga kapatid mismo ni Jesus, gano'n, no? Parang crazy. Pero eventually, alam nyo yung mga kapatid ni Jesus, naging author sa Bible. Naging writer. Diba? Nabago yung buhay nila. Grabe yung buhay ni Jesus. So, maraming irritations nung time ni Jesus. Maraming tumutuligsa sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, meron bang tumutuligsa sa'yo pag nagsaserve ka sa Lord? May kumukontra ba pag naglilingkod ka sa Lord? May kumukontra ba pag nag-o-offering ka sa Lord? This is not about the family. This is about our personal relationship with Jesus Christ. Kasi, hindi sinaalang-alang ni Mary yung sasabihin ni Lazarus doon. Diba? Lalo na si Martha. Kontrabida rin yan kay Mary, si Martha eh. Wala siya pakialam. This is my way of honoring my Lord. Nobody can stop me from honoring my Lord. Who is stopping you from honoring Jesus Christ? What is stopping you from honoring the Lord with a costly offering? What is stopping you? Diba, gagamitin namin to, tsaka na lang, di mo na ako magta-tithes ngayon kasi kakailanganin namin to. No, it's your way of honoring the Lord. It's your way of honoring the Lord. Si Jesus ganun. And yung ginawa niyang commendation na yun, ganun din yung ginawa ng God the Father sa kanya. This is my Son, in whom I am well pleased. Tuwan-to ako dito sa anak kong to. Tayo sa conclusion. Brokenness establishes our total dependence on Christ. Kung basag ang puso mo, kung feeling mo limitado ka, yung kakayanan mo, feeling mo walang-wala ka na pwedeng i-present sa Panginoon, okay lang. Lahat ng mga pain na naranasan mo sa buhay mo, that will establish our total dependence on Christ. Kasi you are not in control anymore, di mo na kaya eh. It releases our sweet-smelling worship to Him alone. When we worship God, is it sweet? Naaamoy ba niya yung sincerity ng ating pagsamba? Is it a sweet-smelling worship to the Lord? Or is it just singing song to Him? Just like the others, na umaawit lang tayo. Even though we are misunderstood by many, Jesus Christ knows the cost of the alabaster box of our life. What is the alabaster box of your life? That is your heart. What is inside your heart this morning? Anong laman ng puso mo? Sabi ni Jeremiah, yung puso natin, wala nang lunas, ang kabulukan. That's why we need the Lord to give us a new heart. We need to come to Jesus. Amen? He did it first and still the greatest love He offered for our salvation. Lumapit kahit ayaw ng iba. Lumapit ka sa Panginoon kahit ayaw ng iba.
Lumapit ka kahit galit ang iba sa paglapit mo sa Diyos. Lumapit ka upang ialay ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Pinasag ang takip ng pinakaiingatang pabango upang ibuhos sa ulo ni Jesus, declaring, Jesus, you are the head of my life. Ikaw ang ulo ng aking buhay. Ikaw ang ulo ng simbahan ng iglesia. Hindi kontento sa papatak-patak na paglilingkod at pag-honor sa Lord. Wala sa plano ng babae na tipirin ito. Di niya tinitipid ang paglilingkod sa Lord. Amen? Tayo minsan, no? Masyadong budget na budget. Nanghihinayang tayo. Tayo po tayong lahat. Ang pagpupuri at pagsamba kay Jesus ay hindi tinitipid. Hindi pinipigilan. Shh. Ay mga bata, pag kumakanta yung papuri, huwag niyong pigilan. Di napipilitan. Hingi tayo ng tawad sa Lord, baka napipilitan na lang tayo sa ginagawa natin. Dapat mabasag yung pusong yan. Kasi ang dami ng laman, ang daming kalyo. Walang espasyo para kay Kristo. Wala nang space for Jesus. Ang dami mo nang nilagay sa puso mo. Amen? Let us come to the Lord. Wala pong pinakamataas na pagkatawag, kundi ang sambahin ng ating Panginoon. Sabayan po natin yung awiting ito and meditate po natin. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Let us come to Jesus. Kung nais mo pumunta dito sa harapan, in response to this message, you are free to come in front. In your presence, fill our hearts with worship, Lord. Fill our hearts with true worship for you, Lord. Kneel if you want to kneel down before God right now. Just pwede kang malaya kang gawin kung ano gusto mong expression sa Lord. By your mercy, oh Lord, I live to worship you. Come on, let us worship the Lord. Let us worship the Lord. Come on, talk to Jesus. Talk to your Lord. Talk to your Master. In your presence, Lord, I see. Let us seek the face of Jesus. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praise. By your mercy, I'm amazed at your glory, Lord. I live to worship you. There is no
on, just worship God. Kahapon po, nasa educators meeting kami sa Taytay. Kahapon din po ay isinugod si Mia sa emergency sa hospital. Naka-confine po ngayon ang apo ko sa Korea, Philippines Hospital. Kahapon po sa Taytay, hindi po ako mapakali. I just find time na mag-pour out sa Panginoon. Sinai-stress po ako because nag-aalala po ako sa kalagayan ng bata. Wala po si Pastor, nasa Dubai. Alam ko nag-aalala din siya sa nangyayari. But you know what? Coming to Jesus, isang bagay na hindi mo maipagpapalit kahit anong mangyari sa'yo, kahit anong dumating sa'yo. You are free to cry to the Lord, and then you get wisdom from God. Pinapayapa ng Panginoon ang puso ko. I surrender everything that is happening in our family, all around us. Pwedeng ipasa ko na lang yung preaching, pero the Holy Spirit, siya mismo yung nag-ayos ng schedules namin. Pati yung pag-run ni Dan, pagtakbo-takbo sa ospital, balik dito, takbo sa ospital, inayos ng Lord. I want to tell you right now, just give your 100% worship to God. Aayusin ka ni Lord. Aayusin ni Lord ang finances mo. Aayusin ni Lord ang time management mo. Aayusin ng Lord yung puso mo. Father, we thank you for this moment that we can come to you, that we could kneel down before your presence, God. There's no greater honor, Lord, than to bow before your holy presence. And I pray, Lord, basagin mo ang puso namin kung hindi kami natututong magmahal sa iyo, Lord God. Kung hindi kami natututong magbigay ng panahon na pinakamainam para sa iyo, Lord. Basagin mo yung puso namin. And help us to be dependent on you, O God. Help us, Lord, to come and run to you, Lord God, for everything, Lord, that we lack. Everything, Lord, that we ask. Everything, Lord, na kulang sa amin, O God, sa iyo kami tatakbo. Salamat sa bagong lakas. Salamat sa recharging mo sa aming puso, Lord, sa umagang ito. Salamat sa new heart, O Lord God. Salamat sa dugo mo, Panginoong Yesus, na ibinuhos do sa krus ng Kalbaryo para malinis din ang aming mindset. Salamat sa iyo ang glory, sa iyo lamang. This we pray in Jesus' name. Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan.